Labis ang sama ng loob ng actor-comedian na si Dennis Padilla sa naging trato sa kanya sa kasal ng kanyang anak na si Claudia Barreto. Sa kanyang panayam kay Ogie Diaz na mapapanood sa YouTube channel ng huli, ay isa-isa nitong inilatag kung saan nanggagaling ang kanyang tampo sa pangyayari. Matatandaang nitong Martes, Abril 8 nang ikasal si Claudia sa longtime BF niyang si Basti Lorenzo na dinaluhan ni Dennis. Ngunit ang masaya at memorable sanang araw para sa mag-ama ay nawala dahil tila naging guest na lang ang kanyang papel, imbes na maging parte ng programa bilang Father of the Bride. Nauna nang mag-rant si Dennis sa social media na umani ng samut-saring komento mula sa mga netizens. Habang nagkukwento ang aktor ng kanyang panig tungkol sa issue, ay ramdam mo ang sakit na kanyang dinadala matapos ang mga nangyari. One of the most painful part ng buhay ko na naranasan. Wala ito sa kalahati ng mga naranasan ko sa kanila sa mga nakaraan, pati nung mga debu. Wala, saad ni Dennis. Anya, mas masaya pa raw siguro kung hindi siya inimbita ng anak at ng gate crash na lamang siya. Aminado ang aktor na ito na naabot na ang kanyang limit dahil sa mga nangyari at hindi na ipagsisiksikan ang sarili na maging bahagi pa ng buhay ng mga anak. Pag-amin pa niya, tinatanggal na rin niya sa kanyang social media accounts ang kanyang mga posts para sa mga anak. Sabi pa ni Dennis, "Ngayon ko lang nga na-realize na none of my children even posted my picture in their Instagram. Not once." Nasabi pa niya na dadalhin niya hanggang sa hukay ang tampo sa mga anak. Paalam na ito eh. This is a permanent goodbye. Maybe the last time you would see me, sa loob ng kabaong ko yun dahil hindi na ako makakaiwas. Hindi ko naman kayo ibabandon. Anak ko kayo eh. Pwede kayong bumisita doon. Kung gusto niyong mag-donate ng pambili ng biscuit, pwede naman. Giit ni Dennis. Alam naman po natin kung saan nakatutok ang publiko ngayon. Ito po ay sa pagpapakasal ng anak ni na Dennis Padilla at Marjorie Barreto noong April 8. Isa po sana itong okasyon na dapat ay ninanamnam ni Claudia at ni Basti Lorenzo, pero nalambungan po ito ng lungkot at kontrobersiya dahil sa paglalantad po ng matinding emosyon ni Dennis Padilla. Kaya alam mo Romel, hati ang publiko ngayon kasi bilang mga Pilipino tayo pa naman. Kahit gaano pa ang kakulangan ng magulang, pinanday tayo sa paniniwala ang anak ay anak lang at ang magulang ay magulang. Tama. Pero paano ba natin babalansehin naman ang kwentong ito, di ba? Ito kaya ay mabalik na kaya, Romel, ang kanilang pagtitinginan ngayon? Naku, yan ang ating aabangan pero mukhang nagsalita na ng tapos si Dennis Padilla na give up na siya. Tama na daw yun. Pagod na daw siya. Raw siya. Oo, suko na. Daw ay hindi na siya makikita ng kanya mga anak. Siya naman daw ang mahirap hanapin ng kanya mga anak at magkita-kita na lang daw sila sa kanyang burol. Ay, yun nako. sabi niya. Alam niyo po, naratibo pa lamang po ni Dennis Padilla ang mapapanood, mapapakinggan niyo po sa tanghaling ito. Ako po ay nakiusap sa aking anak-anakan na si Ogie Diaz. Nahihiram tayo ng ilang footage mula sa kanyang panayam kay Dennis sa pamamagitan ng telepono dahil nagkabiglaan sila. Ito po ay mapapanood din sa Ogie Diaz Inspires na inilabas niya kagabi. Punong-puno po ito ng sama ng loob ni Dennis Padilla na kinambalan pa ng pagpo-post naman ng nakababata niyang kapatid na si Jean ng mga salitang ansasakit. Grabe yan. Nakakaloka. Ito yung literal na saulian ng kandila, no? Ito yun. Yung sinabi ni Dennis na sabihin mo yan, Ogie. Sabihin mo na hindi na ako makikipagkita sa kanila at ang pinakahuli daw na po pwede sila magkita kapag nasa kabaong na siya. Ito ay pagsasalita ng tapos na dapat ay hindi rin natin binibitiwan kasi hindi naman natin hawak ang kinabukasan at saka yung magkakadugo kahit ano pa ang mangyari. Magkakadugo pa rin, hindi po pwedeng magtikisan, darating ang araw magkakasundo pa rin. Ang narinig po natin mga kapatid ay puro naratibo lamang po ni Dennis Padilla. Ito po ay bahagi pa lamang na si Dennis ang nagsasalita. Wala po tayong anumang naririnig mula sa magkakapatid at kay Marjorie. Tapos itong mga kwentong ito ni Dennis
nadagdagan ito ng sakit dahil kasi si Jean, na hindi rin po natin masisisi dahil nakita niya kung paano lumuha ang kanyang ina at si Dennis. Dalawa lang partisipasyon sa kasal ni Claudia at saka nitong si Mr. Lorenzo, si Basti. Pero masasakit din yung binitiwang salita na palagay ko ay gugulong papunta sa magkakapatid at lalong magpapalaki ng gawak nila yan. Yung sinabi niyang, sanay kayo sa karangyaan, inyo na yan. Kami sanay kami sa hirap, pero ang dignidad namin, hindi nyo kayang pantayan. Yun ang sinabi ni Jean. Marami pang iba. Marami pang iba. Nakakalungkot lang ngayon, no? Ilang beses na ng pagpapaalam ito. Nagpaalam na siya nung minsan. Ito na naman, isang pagpapaalam na naman sa kanyang pamilya at sa kanyang mga anak. Ano po, Romel, eh. Noong nagkakasala noong March 18, meron po silang pinag-usapan. Ayan. Hindi ko sasabihin dahil nagtiwala din sa akin yung aking source. Meron pong binitiwang salita yung mga bata sa kanilang ama na inoohan ni Dennis. Pero hindi niya sinunod. Sumira siya sa kanyang pangako. Pangalawa, yung sinabi ni Claudia sa kanya na, Papa, you have to look good tomorrow. You have to look good tomorrow na ang pagka-assume ni Dennis, you have to look good tomorrow dahil kayo po ang maghahatid sa akin sa altar. Walang sinabing gano'n si Claudia. At kung malalaman niyo po, yung kwento sa kabuuan nito, ay makikita po natin, matitimbang din naman natin matitimbang din naman natin. Pero pagkasakit-sakit kay Dennis, ng pangyayaring ito na sabi nga, binudol niyo ako, I am the father of the bride, pero visitor lang pala. Ang ano nyo, di ba? Parang meron. Ang galing. Ang galing. Sabi niya, oo. Hindi ko rin gusto yung nag-post si Julia ng kanyang endorsement, yung Maya, yung sa Maya. Nag-ano si Dennis? Nag-comment? Oo, nagkomento. Kapal nyo, sabi niya. Anak pa rin niya yun di ba? Magbasa muna tayo. Tingnan natin kung paano mahahati ang ating mga dito. Ito, mula kay Ching Bautista Silverio, malaki talaga ang influence si Marjorie sa mga anak nila ni Dennis. I don't know what's the reason behind Marjorie's hatred towards Dennis. It really hurts how the father was being ignored on his daughter's special day. Grabe ang sakit sa puso. Tama dyan yan ay opinion ni Ching Bautista Silverio. Kung ako po sa lugar ni Dennis sa mga oras na yon, wish ko na kunin na lang ako ng lupa. Sana hindi na lang nila na-invite. Paano po kaya kalaki ang kasalanan ni Dennis para sa piting niya yon, ang sabi niya. Tapos sabi, okay. Si Ching Bautista, ayan, nabasa ko na to. Ito naman yung kay Juris Doctor. Gaano ba kabigat ang naging pagkukulang ni Dennis Padilla para hindi siya mapatawad ng sarili niyang mga anak? Hindi ito pag-question sa pagpapalaki sa kanila, pero nakakatakot lang isipin kung nagawa nilang talikuran at hindi patawarin ng ama nilang kadugo, paano pa kaya ang pakikitungo nila sa mga taong hindi nila kadugo? Nasa Ephesians 6:2 and 3. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. If you honor your father and mother, things will go well for you and you will have a long life on earth. Sayang, ang gaganda at gwapo pa naman ang mga batang yan. Pero tila sa kabila ng lahat ng biyayang taglay nila, wala silang pusong marunong magpatawad kahit para lang sa kanilang sariling ama. Okay? At sabi ni Obed Sapin, good afternoon, Ate Krista and Romel. Sabi po sa Bible, honor thy father and thy mother. No ifs and buts po yun. Walang kondisyon dahil sa mga magulang natin ay hindi natin mararanasan ang sarap ng mabuhay sa mundo. Kaya whether we like it or not, habang buhay nating utang na loob sa kanila yan. Thanks and God bless po. Okay, dito kay wating-wating siguro itong sa kabilang telepono ko. Eto nga, if they don't involve you, don't get involved. If they don't tell you, don't ask. Learn to be okay with not being included or considered. What do you expect from them? Maganda lang sila but they run out of manners, sabi ni Wating-Wating. Sabi sa'yo, dito sa pagsasalita ni Dennis na to, hindi lang hati sa kanya kakampi talaga ang publiko dahil naratibo pa lang niya ang ating naririnig. Diba?
Hintayin din natin kung ano naman ang dahilan kung bakit nga ba nagkaganon, di ba? Yun po ang mas nakalulungkot, yung umiiyak ang nanay ni Dennis, ang lola ni na Claudia. Tumatawid po ang hinaing, yung sakit po dito sa monitor ko. Okay, sigurado naman pong hindi ito inventong kwento ito dahil dire-diretso po ang pagkakalatag niya. Sabi ni Lara May Abrigo, ayan, sandali hihiling lang ako ng iba pang ilang minuto, Rebo Napakasakit sa panig ni Dennis pero hindi rin kasi natin alam kung bakit kumantong sa ganito ang lahat. Ano ba ang mali ni Dennis at ano rin ba ang kasalanan ng mga bata at ni Marjorie at ganito nangyari, sabi ni Ede Letada. Sabi ni Jamie, Nay, kung may kasalanan si Dennis, di ba si Marjorie pumatol sa okay, nagkaanak daw kay Mayor Echeverry. Okay, Jamie, hindi ganun kababaw yon. Nay, feeling ko si Marjorie po talaga ang may problema kasi kahit sina Claudine at Gretchen hindi invited, close siyang si Chloe sa mga tita niya. Oo, masyadong close, Miss Nags. Sobrang close si Claudine sa magkakapatid na ito. Siya si Mama Pretty para sa mga bata na pinalaki niya. Kaya hindi rin sila Napakaganda ng interview ni Ogie kay Dennis. Masakit pa ang pinagdaanan ngayon. Okay. Thank you po, Tita Nene Olanday, dahil nasabi na rin po nila yung gusto niyong sabihin. Okay. No touch talaga ako na sa ginawa ni Claudia at ng nanay niya kay Dennis. Talang pinagmukha lang siyang bisita, hindi tatay na bride. Akala ko po talaga based sa picture, sinatid siya. Ano yon, Boycie? Nung bago dumating ang mga bisita, nagparetrato na si Dennis, ang nanay niya, nung wala pang tao sa simbahan. Doon din sila kumain sa likod ng simbahan, di sila nagpunta ng reception. Ang tanong natin ito, gaano kalalim? Opo, meron pong napakalalim na dahilan ito. Yan. Yung pag-imbita, meron ditong si John, sabi niya, buti nga inimbita pa siya sa kabila ng mga pagkukulang niya. Lagi na ating tandaan, baka mamaya may halong politika ito. Tumatakbong konsehal sa Caloocan si Dennis Padilla ngayon. Sana walang halong politics ito. Sayang naman, sabi niya. Dalawa pa ang punto ko dito, Nay. Bilang magulang, ramdam ko po yung naramdaman ni Dennis. Masikip para sa isang magulang yung parang binaliwala ka ng anak mo sa isa sa pinaka-importanting nangyayari sa buhay niya. Ramdam na ni Dennis, gano'n. Okay, sandali ano ba yung susunod mong Ang mas masakit pa, pinaniwala siyang totoong kasali siya sa event at totoong invited siya. Yung pala as guest lang. Maricho, walang nagsabi sa kanya na siya maghahatid kaya Claudia sa altar. Ang sabi lang, you have to look good, Papa. Yun lang.